nakunan ng CCTV. Napanood ko na yung CCTV, grabe. Yung pagpunta ni Leandro Liveste doon sa DPWH, pumunta siya sa opisina ng yumaong DPWH Undersecretary Cabral, September 4. Ngayon makikita natin doon sa CCTV na yon, grabe na pala talaga ang pressure kay Cabral. Kaya kung humantong man ito sa nangyari sa kanya, ah, mukhang hindi niya na talaga kinaya ang pressure. Doon pa lang sa doon pa lang sa CCTV, yung pagpunta ni Liveste noong September 4, nai-stress na sigurado yun. Grabe itong si Liveste. ha? Nakita nyo na ba yon, mga kabunyog, mga kababayan? Grabe yung grabe ka-agresibo itong si Leandro Liveste. Ha? Ang sabi ni Leandro Liveste, pinigay sa kanya noong September 4, pagpunta niya sa opisina ni Yussi Cabral, punta niya daw doon, may go signal naman daw si DPWH Vince Dizon, katatalaga pa lang noon. May go signal naman na ibigay daw yung hinihingi niya na mga files galing kay Claire Cabral, ay kay Yussi Cabral. Pero ang ayon dito sa CCTV, makikita mo na presyurado Presyurado si Yussi Cabral. Sa katunayan, yung mga staff niya nga, pressured din eh. At ngayon, doon sa interview ng GMA, ikininto na nila yung stressful na sitwasyon na kinapalooban nila nung pumunta doon si Liveste. Hindi, ang sitwasyon talaga, syempre congressman 'yan. Pangalawa, ang mother niya, senadora. Oh. Pangatlo, ano 'yan eh, nepo baby yan. Ang father niya dating governor ng Batangas. At saka mayaman 'yan, bilyonaryo. At kumbaga siya, kung anong gusto niya, makukuha niya. Ay gusto niya talagang makuha yung files ng yung bawat kongresista, senador, yung mga proponents ng mga projects doon sa 2025 na General Appropriations Act, gusto niyang makuha. O ngayon, kung nagpaalam siya kay kay Vince Dizon, pinayagan naman ni Vince Dizon kasi ang sabi naman ni Vince Dizon, transparency. O di syempre, nung humingi ng go signal si Cabral, binigyan naman ni Vince Dizon. Ang sabi naman ni Vince Dizon, kung yun lang naman mga hinihingi na projects per district, pwede daw yun. Kaya ginuhan niya. Pero mukhang halos lahat ng files na nandun na pinapakita sa kanya ni Yussi Cabral, gusto niya makakuha ng kopya. Soft copy saka hard copy. Ngayon makikita doon sa CCTV, prinint muna doon sa programming office. Natatagalan, pinuntahan na naman ni Liveste. Tapos sumama na siya kanya si Cabral. Siguro napipressure ng masyado si Cabral. At sabi ng mga staff, nag-agawan pa nga daw ng dokumento si Cabral at saka si Liveste. Umabot daw sa point na parang nasugatan si Cabral sa kamay dahil sa pag-aagawan na yun. Kaya anyway, kung pipicture natin, talagang insistent si Liveste na makuha yung mga files. Si Cabral naman, siguro, hindi lahat gusto niyang ibigay. Yung mga limited lang na information. Ang problema, talagang pinipilit. Kaya, masyado nang nai-stress doon si Cabral. At pinilit ni Liveste na kunin doon sa staff ni Cabral yung mga files. O ngayon nakuha nakuha ni Liveste. Siyempre, alam na ngayon ni Cabral na ikakalat na ni Liveste yun kung kani-kanino. Sa katunayan, pumunta si Liveste sa ICI, pumunta sa Ombudsman, pumunta kung saan-saan. Pinamimigay niya yung nakuha niyang files. Siyempre, namomonitor na yun ni Cabral. O di siyempre,
nung namomonitor siguro yun ni Cabral na kung kani-kanino nang nabibigyan ng kopya nung ano, nung galing kay Libeste na kinuha sa kanya, o ang iba doon ng mga files sa pilitang kinuha, siyempre na ano na, nai-stress na si Cabral kasi alam niyang ipapatawag siya. Pinatawag na nga siya ng Ombudsman December 3, sumipot siya eh. Papatawag na naman daw ng ICI December 15, hindi na siya sumipot. So ibig sabihin, yung mga ganong isipin, ano na, alam na ni Cabral na araw, sa mga susunod na araw, lalo na pagpasok ng bagong taon, mga January lang, ipapatawag siya talaga. Iimbestigahan siya. Ngayon, may kumalat ng mga dokumento, alam niyang mahirap niyang ipaliwanag yon, maraming masasangkot, maraming madadamay, marami siyang ilalaglag kung magko-cooperate siya. Kaya parang no choice siya, dumarating sa point no choice siya. Pero kung hindi naman siya magko-cooperate, maiipit siya. Kung magko-cooperate naman siya, ang daming taong masasagasaan, malalaglag talaga. Lalo na si Bunuan, tumakas na nga si Bunuan, pumunta ng Amerika. Hanggang ngayon hindi na bumabalik. Lalo na nung nag-appear sa Senado itong si Bernardo. Nung nag-appear si Bernardo at pinangalanan na siya si Cabral, pinangalanan na si Bunuan, sinabi ng tumatanggap ang mga ito ng kickbacks, mukhang ano na yon. Kumbaga, grabe na yung iniisip ni Cabral no, nagkakaano na. Kaya yung nangyari kay Cabral noong December, itong pagkamatay niya, ngayon kinukumpirma na ng mga autoridad na nagpadausdos o kaya tumalon hindi siya tinulak ayon sa mga autoridad based sa mga kumpleto na halos yung mga autopsy, yung mga investigasyon ng autoridad. Pero ang malinaw dito, yung nangyari na yon kay Yusek Cabral ay marami na talagang nagkatipon-tipon na yung mga sa kanya, yung stress. Grabe na. At isa diyan itong ginawa ni Libeste na pinilit makakuha ng mga files, ng mga records, at nung mga sumunod na araw na monitor niya kung saan-saan na pumunta si Libeste. Pinapublic naman ni Libeste, pumunta siya ng ICI, pumunta siya ng Ombudsman. Alam na ni Cabral na na yon, mahirap na ang sitwasyon niya. Mahirap ng pahirap. Tapos nang pinatawag siya sa Ombudsman, sinabi na sa kanya na posible talagang kakasuhan na siya. Ano na ito, mga kabunyog, nag-pile up na. Nag-pile up na. Umiinom na nga daw ng antidepressant, yung sa insomnia. Kaya talagang nakikinita ng na yon, unstable na talaga yung niya, yung mental wellness niya. Kaya dito pa lang sa CCTV makikita nyo, balik-balik si Cabral papunta doon sa sinasamahan si Libeste, balik na naman doon sa opisina niya, pupunta naman sa kung saang opisina. Based sa pagkakakwento ng mga staff na nandun nung nangyari yon, sabi nila nagtataasan na daw ng boses si Cabral at si Libeste. At may mga kalabog na raw silang naririnig. Kaya grabe yung pressure at stress talaga kay Cabral ng mga itong isyung ito sa anomalya sa flood control. Kaya humantong na sa gano'n. Yan yung ito. Kaya din siguro sinasabi nila Yusek Claire Castro na dapat imbestigahan si Libeste. Paano niya nakuha yung mga files na yon? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw. Bunyog, bunyog.